Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at sa aking 15 taong karanasan, ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang refractory period. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon, ating susuriin ang isang bagay na nakaapekto sa halos lahat ng lalaki na higit sa edad 40, ngunit bihirang pag-usapan ng hayagan. Tinutukoy natin ang refractory period, ang nakakadismayang yugtongang oras pagkatapos ng orgasm kung kailan ang pagkakaroon, ang isa pang erection ay tila impossible, gaano man ito kagusto ninyo o ngang inyong partner. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang simpleng 60 segundong pamamaraan na maaring makabawas ng malaki sa inyong refractory period. Hindi ito tungkol sa mga gamot o komplikadong nga protokol. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa pisiolohiya kung ano ang nangyayari sa inyong katawan sa panahon nga refractory period at paggamit na matiyak na pamamaraan upang mas mabilis na maibalik ang masistemang iyon kaysa sa kanilang natural na pagaling. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari sa aspetong physiological sa panahon refractory period dahil kapag naunawaan ninyo ang mga mekanismo, mas magiging malinaw ang mga solusyon. Pagkatapos ang ejaculation, ang inyong katawan ay dumadaan sa isang komplikadong serye ng mga pagbabago sa hormonal at neurological. Ang pangunahing sangkot dito ay ang prolactin. Agad-agad pagkatapos ng orgasm, biglang tumataas ang inyong antas ng prolactin. Ang prolactin ay ang hormon na lumilikha ang pakiramdam, ang kasiyahan at katuparan sa sexual na paraan. Ito ang nagpaparamdam sa iyo na tapos na, relax, at marahil ay inaantok. Ngunit ang prolactin ay mayroon ding direktang epekto na pumipigil sa dopamine, na isa sa mga pangunahing neurotransmitter na kasangkot sa sexual na pagkasabik at pagnanasa. Kapag mataas ang prolactin at pinipigilan ang dopamine, nagiging mahirap sa physiological na aspeto na makamit ang isa pang erection, anuman ang pagnanasa ng isip o pisikal na stimulasyon. Ang inyong katawan ay nasa recovery mode at ang mga normal na mekanismo na lumilikang erections ay pansamantalang isinasara. Sa mga mas batang lalaki, ang refractory period na ito ay maaaring tumagal lamang ng 15 hanggang 30 minuto. Ngunit habang tumatanda ang malalaki, bumabagal ang pag-alis ng prolactin at humahaba ang refractory period. Para sa mga lalaking higit sa 50, karaniwan na ang refractory period ay tumatagal ng ilang oras o kahit isang buong araw. Ang pangalawang salik ay ang norepinephrine. Pagkatapos ng orgasm, tumataas ang mga antas ng norepinephrine na nagpapagana sa inyong sympathetic nervous system. Ito ang inyong fight or flight na tugon. Ang sympathetic nervous system ay direktang salungat sa parasympathetic nervous system na kailangan ninyong maging dominante para sa pagkasabik at erections. Kapag nasa sympathetic dominance kayo, ang daloy ng dugo ay inilalayo mula sa ari at papunta sa inyong makalamnan at mahahalagang organo. Ang inyong katawan ay handa para sa aksyon at kaligtasan, hindi para sa reproduksyon. Ang pangatlong salik ay ang pisikal na estado ng inyong erectile tissue mismo. Sa panahon ng erection at orgasm, ang makinis na kalamnan sa inyong ari ay puwersahang umurong. Pagkatapos ng ejaculation, kailangan ng tissue na ito ng oras upang mag-relax at mag-reset bago ito muling epektibong umurong. Bukod pa rito, ang balbula na nakukulong ng dugo sa ari sa panahon ng erection ay nakawala na, at kailangan din ng mekanismong iyon ng oras upang mag-reset.
Ang pagunawa sa tatlong sistemang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong tiyak na punto ang interbensyon. Mas mabilis na pagpapababa ang nga antas ang prolactin, paglipat mula sa sympathetic patungo sa parasympathetic dominance at pagsuporta sa pisikal na pagaling ng erectile tissue. Ang 60 segundong pamamaraan na ituturo ko sa inyo ay tumutugon sa lahat ng tatlo ng sabay-sabay. Narito ang pamamaraan. Agad-agad pagkatapos ng ejaculation, sa loob ng unang 60 segundo, isasagawa ninyo ang tinatawag kong vascular reset protocol. Kabilang dito ang tatlong tiyak na aksyon na ginagawa ng sunod-sunod. At ang tiempo ay mahalaga dahil nakikialam kayo sa mga hormonal at neurological cascade na ito habang nabubuo pa lamang ang mga ito bago pa man sila tuluyang may tatak. Unang hakbang ay ang kontroladong pahinga na may tiyak na tiempo. Agad-agad pagkatapos ng orgasm, maksimulang huminga sa isang partikular na paraan. Huminga kayo ng malalim sa ilong sa bilang na 4. Pigilin ang hiningang iyon sa bilang na 7 at ilabas ng buhos sa bibig sa bilang na 8. Ito ay tinatawag na 4,7,8 breathing pattern at isa ito sa pinakamakapangyarihang pamamaraan para sa pag-activate ng inyong parasympathetic nervous system at pagpapatigil sa sympathetic response. Bakit ito gumagana? Kapag pinahaba ninyo ang inyong pagbuga kaysa sa inyong paghinga, ina-activate ninyo ang vagus nerve na siyang pangunahing nerve ng inyong parasympathetic system. Ang vagus nerve ay direktang sumasalungat sa sympathetic fight or flight response. Sa pamamagitan ng pag-activate nito agad pagkatapos ng orgasm, pinipigilan ninyo ang pagtatatak ng matagal na sympathetic dominance na nagpapahaba ng refractory period. Mahalaga rin ang pagpigil sa hininga sa loob ng 7 segundo dahil lumilikha ito ng maikling panahon ng kakulangan sa oksigen na nagtitrigger ng vasodilation, ang paglawak ng gadaluyan ng dugo. Nilalabanan nito ang vasoconstriction na nangyayari sa panahon ng sympathetic activation at tumutulong na mapanatili ang mas mahusay na daloy ng dugo sa inyong pelvic region. Gawin ang breathing pattern na ito ng 3 kumpletong beses na makakasunod. Abuting ituenhe, umijit kumulangi 45 segundo. Maring maging awkward ito sa simula, lalo na kung mas gugustuhin ninyong humiga na lang o matulog, ngunit ang mga physiological na benepisyo ay malaki. Mahalagang sinasabi, kinokontrol ninyo ang inyong autonomic nervous system at pinipilit ang isang pagbabago patungo sa estado na kaya-aya para sa pagkasabik kaysa sa pagaling. Pangalawang hakbang ay nangyayari sa huling 15 segundo ng inyong 60 segundong bintana. Isasagawa ninyo ang tinatawag na PC muscle pulsing. Ang PC muscle o pubococcygeus muscle ay ang kalamnan na ginagamit ninyo upang pigilan ang daloy ng ihi. Ito ay bahagi ng inyong pelvic floor at may mahalagang papel sa erectile function. Habang ginagawa pa rin ang inyong kontroladong pahinga, ay contract at ay release ninyo ang inyong PC muscle ng mabilis at sunod-sunod. Ay contract ng 1 segundo, ay release ng 1 segundo, at ulitin ng pantasan beses. Ang ritmikong pagpulsa, na ito ay gumagawa ng ilang bagay. Una, pinapataas nito ang daloy ng dugo sa pelvic region sa pamamagitan ng pumping action. Pangalawa, tumutulong itong alisin ang mga metabolic waste product mula sa erectile tissue na naipon sa panahon ng nakaraang erection at orgasm. Pangatlo, nagbibigay ito ang neurological stimulation sa pudendal nerve, na siyang pangunahing nerve na kumokontrol sa sensasyon, ari at erectile function. Ang PC pulsing na ito ay mahalagang ginigising ang makinarya ng erection at inihahanda ito para sa isa pang ron
nang mas mabilis kaysa kung hahayaan ninyo itong mag-recover ng pasibo. Isipin ninyo ito na parang paggawa ng cool-down at warm-up cycle para sa inyong erectile tissue. Aktibo ninyong pinamamahalaan ang pagaling sa halip na hintayin itong mangyari ng kusa. Ngayon, dito ito nagiging mas kawili-wili. May mga karagdagang pamamaraan na maaari ninyong idagdag sa 60 segundong protokol na ito upang mapahusay pa ang pagiging epektibo nito. Ito ay mga opsyonal na karagdagan na nakakatulong sa ilang mga lalaki, lalo na kung sila ay nahaharap sa mas mahabang refractory periods. Ang unang karagdagan ay ang paglalantat sa lamig sa mga partikular na lugar. Ang scrotum ay lubos na tumutugon sa temperatura at ang paglalantad sa lamig ay nagdudulot na reflexiva vasoconstriction na sinusundan na reactiva vasodilation. Ang ibig sabihin nito ay kapag naglagay kayong malamig, pansamantalang sumisikip ang mga daluyan ng dugo ngunit pagkatapos ay lumalawak sila ng mas malaki kaysa sa dati kapag inalis na ang lamig. Ang reactive vasodilation na ito ay nagpapataas ang daloy ng dugo sa buong pelvic region. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang malamig at basang bimpo washcloth sa malapit at ilapat ito sa inyong scrotum sa loob ng mga 30 segundo pagkatapos makumpleto ang inyong 60 segundong protocol. Ang gulat mula sa lamig ay nagbibigay din ng isang neurological reset na tumutulong na ilipat kayo mula sa post-orgasmic recovery state pabalik sa isang estado kung saan posible ang pagkasabik. Isa pang makapangyarihang karagdagan ay ang target na suplementasyon na iniinom mga 15 hanggang 20 minuto bago ninyo asahan ang sexual na aktibidad. May mga na compound na nakakaapekto sa refractory period sa pamamagitan ng pagmodulate sa neurochemical response sa orgasm. Ang L-arginine ay isang amino acid na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan na mahalaga para sa pagkakaroon ng erections. Ang pag-inom ng mga 3 hanggang 5 gramo ang L-arginine bago ang sexual na aktibidad ay nagsisiguro na mayroon kayong sapat na materyales para sa produksyon ng nitric oxide na magagamit para sa pangalawang round. Mahalaga ang tiyempo dahil tumatagal ng 15 hanggang 30 minuto para ma-absorb at ma-convert ang L-arginine sa nitric oxide. Isa pang compound na dapat isaalang-alang ay ang Mucuna pruriens extract na isang natural na pinakmumulan ng L-dopa. Ang L-dopa ay isang prekursor sa dopamine at tandaan na ang dopamine ay pinipigilan ng pagtaas ng prolactin pagkatapos ng orgasm. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na antas ng L-dopa sa inyong sistema, mas mabilis ninyong malalabanan ang pagsukpo sa dopamina. Ang karaniwang dosis ay mga 300 hanggang 500 mg, isang standardized extract na iniinom 20 hanggang 30 minuto bago ang sexual na aktibidad. Ang zinc ay isa pang mahalagang sustansya dahil direktang kasangkot ito sa produksyon ng testosterone at may papel din sa pagmodulate ng mga antas ng prolactin. Ang pag-inom nga 30 hanggang 50 gram zinc ilang oras bago ang sexual na aktibidad ay maring makatulong na mabawasan ang pagtaas ng prolactin pagkatapos ng orgasm na nagpapaikli sa refractory period. Mayroon ding isang kawili-wiling compound na tinatawag na vitamina B6 sa aktibong anyo nitong pyridoxal 5-phosphate TP5P. Ang B6 ay kasangkot sa dopamine synthesis at tila tumutulong din sa pag-regulate ng mga antas ng prolactin. Ang pag-inom nga 60 hanggang 100 mg ng P5P araw-araw ay maring suportahan
ang mas maikling refractory period sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang pisikal na posisyon at kung ano ang ginagawa ninyo agad pagkatapos ng orgasm bukod sa 60 segundong protocol. Maraming lalaki ang biglang humihiga sa isang ganap na relax na posisyon pagkatapos ng orgasm, madalas na nakahiga ng patak sa kanilang likod. Bagaman natural ang pakiramdam nito, hindi ito ang pinakamainam para sa pagliit ng refractory period. Sa halip, pagkatapos, makumpleto ang inyong 60 segundong protocol, lumipat sa isang posisyon kung saan bahagyang nakaangat ang inyong balakang. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan pagupo na nakasandal ang likod sa headboard at paglalagay ngunan sa ilalim ninyong balakang, o sa pamamagitan ng pagiga ng patagilid na may unan sa pagitan ng inyong mga tuhod. Ang mga posisyong ito ay nagtatagyod ng mas mahusay na venous drainage mula sa balakang na tumutulong na alisin ang mga metabolic byproduct na naipon sa panahon ng sexual na aktibidad. Pinapanatili rin nila ang mas mahusay na arterial inflow kumpara sa pagiga ng ganap na patag. Ang pananatiling pisikal na aktibo sa halip na maging ganap na pasibo ay nakakatulong din. Ang magaang paggalaw tulad ng banayad na pag-unat o kahit na pagtayo lamang at paglalakad ng sandali ay tumutulong na mapanatili ang sirkulasyon at pinipigilan ang kumpletong pagsasara ng sistema ng pisikal na pagkasabik. Pinapanatili ninyo, kung baga, ang pilot light na nakasindi, sa halip na hayang ganap na lumamig ang lahat. Isa pang salik na malaki ang epekto sa refractory period ay ang hydration status. Sa panahon ng sexual na aktibidad, nawawalan kayo ng likido sa pamamagitan ng pagpapawis, pagtaas ng pahinga, at sa ejakulate mismo. Kahit na ang banayat na dehydration ay maaring makasira sa erectile function dahil kailangan ang sapat na dami ng dugo para sa pagkakaroon ng erections. Ang pagkakaroon ng tubig na magagamit at pag-inom ng 8 hanggang 12 ounces agad pagkatapos ng orgasm ay tumutulong na mapanatili ang pinakamainam na dami ng dugo at sumusuporta sa mas mabilis na pagaling. Talakayin natin ang papel ng patuloy na sensory engagement. Maraming lalaki ang ganap na kumokonekta mula sa sensory input pagkatapos ng orgasm. Ipinipikit ang kanilang mga mata, nananahimik at inilalayo ang atensyon. Ngunit ang pagpapanatili ng ilang antas ng sensory engagement ay maaring makatulong na maiwasan ang malalim na paglubog sa post-orgasmic recovery state na nagpapahaba ng refractory period. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong agad na magsimula ng pisikal na stimulasyon para sa isa pang round, ngunit ang pagpapanatiling ng pisikal na kontak sa inyong partner, pagpapanatiling bukas ng inyong nga mata, pakikipag-usap, pananatiling presente at may kamalayan sa halip na magpadala sa isang halos tulog na estado. Lahat ng mga bagay na ito ay tumutulong na mapanatili ang neural activity sa malandas ng pagkasabik kahit na pansamantalang nabawasan ang pisikal na pagkasabik. Mayroon ding psikolohikal na bahagi ng inaasahan at intensyon. Kung itinakda ninyo sa isip na ang pagtatapos ng orgasm ay ang kumpletong pagtatapos ng sexual na aktibidad bilang finish line, tutugon ang inyong katawan ng naayon. Lahat ng sistema ay magsasara dahil tapos na ang aktibidad. Ngunit kung pananatilihin ninyo ang isang intention at inaasahan na ito ay isang intermission lamang, hindi ang finale, iba ang magiging tugon ng inyong pisyolohiya. Mapapanatili ninyo ang isang mas mataas na baseline na antas ng pagkasabik at pagiging handa. Hindi ito simpleng mental gymnastics. Ang inyong mga inisip at inaasahan
ay direktang nakakaimpluwensya sa inyong autonomic nervous system, sa paglabas na inyong hormone, at sa inyong pisikal na estado. Ang placebo effect ay nagpapakita kung gaano kalakas ang inaasahan sa pag-impluensya sa mga pisyolohikal na kinalabasan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng inaasahan ng patuloy na aktibidad sa halip na pagtatapos, inihahanda ninyo ang inyong katawan na mas mabilis na makabawi. Ngayon, pag-usapan natin ang mga epektong pagsasanay at kung paano ninyo unti-unting mapapaikli ang inyong refractory period sa paglipas kang panahon sa pamamagitang tuloy-tuloy na pagsasanay. Tulad ng pagsasanay sa inyong cardiovascular system o sa inyong mga kalamnan, maaari rin ninyong sanayin ang inyong sexual response system. Ang refractory period ay hindi isang nakapirming biological constant. Ito ay naimpluensyahan conditioning at pagsasanay. Ang malalaking regular na nagsasagawa ng mga pamamaraang inilarawan ko na patuloy na ginagawa ang 60 segundong protocol at ang mga karagdagang estratehiya ay madalas na napapansin na ang kanilang refractory periods ay unti-unting umikli sa loob ng malinggo at buwan. Nangyayari ito dahil paulit-ulit ninyong sinisenyasan ang inyong katawan na inaasahan at kailangan ang mabilis na pagaling. Ang inyong hormonal system ay nagiging mas mahusay sa pag-alis ng prolactin. Ang inyong nervous system ay nagiging mas mahusay sa paglipat mula sa sympathetic patungo sa parasympathetic dominance. Ang inyong erectile tissue ay nagpapanatili ngang mas mahusay na kalusugan at pagtugon. Mayroon ding isang kasanayan na tinatawag na edging na nakakatulong sa ilang mga lalaki para sa pagbabawas ng refractory periods. Ang edging ay kinabibilangan ng pagdadala sa sarili malapit sa orgasm unit paginto sa stimulasyon bago pa man mag-ejaculate. Hinahayaang bahagyang bumaba ang pagkasabik at pagkatapos ay muling pagpapataas nito. Ang regular na pagsasanay nito ay nagsasanay sa inyong sexual response system na mapanatili ang pagkasabik sa gitna ng mga pagbabago at tumutulong na makaroon ng mas mahusay na voluntaryong kontrol sa ejaculatory reflex. Kapag napaunlad ninyo ang kakayahang mapanatili ang mataas na pagkasabik ng hindi agad nag-ejaculate, napapaunlad din ninyo ang kakayahang mas mabilis na maibalik ang pagkasabik pagkatapos ng ejaculation. Ang mga neural pathway ay nagiging mas matatag at tumutugon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, ngunit sa tuloy-tuloy na pagsasanay sa loob ng mga linggo at buwan, maraming lalaki ang nakakapansin ng malaking pagpapabuti sa kanilang kakayahang makamit ang maraming erection sa isang session. Talakayin natin ang papel ng testosterone sa refractory period. Ang maantas ng testosterone ay direktang nakakaimpluwensya sa sexual na pagnanasa, erectile function, at oras ng pagaling. Ang lalaking may pinakamainam na antas ng testosterone ay may posibilidad na magkaroon ng mas maikling refractory periods kaysa sa mga lalaking may mababang testosterone. Kung nahaharap kayo sa patuloy na mahabang refractory periods sa kabilang paggamit ng mapamamaraang ito, sulit na ipasuri ang inyong mga antas ng testosterone. Ang pag-optimize ng testosterone sa pamamagitan na natural na paraan o, kung naangkop, sa pamamagitan ng medikal na interbensyon ay maring malaki ang epekto sa inyong refractory period. Kasama sa natural na pag-optimize ng testosterone ang pagtiya ng sapat na antas ng bitamina D, pagkakaroon ng sapat na kalidad ng tulog, pamamahala sa stress, pagpapanatili ng malusog na komposisyon ng katawan, at pagkonsumo ng sapat na dietary fats at protina.
Ang mga pangunahing salik na ito ay sumusuporta sa kakayahan ng inyong katawan na makagawa ng testosterone ng pinakamainam. Mayroon ding isang kawili-wiling ugnayan sa pagitan ng prolactin at testosterone. Ang mataas na prolactin ay sumusukpo sa production ng testosterone. Kaya, anumang bagay na tumutulong na mas mabilis na alisin ang prolactin pagkatapos ang orgasm ay hindi lamang direktang nagpapaikli sa refractory period, kundi tumutulong din na mapanatili ang mas malusok na antas ng testosterone na lalo pang sumusuporta sa sexual na function. Ito ay isang kapakipakinabang na siklo na nagpapatibay sa sarili nito. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng kalusugan ng pelvic floor sa pangkalahatan para sa sexual na function at pagaling. Ang kalamnan ng pelvic floor, kabilang ang PC muscle na nabanggit ko kanina, ay may mahalagang papel sa erectile function, ejaculatory control, at sexual na pagaling. Ang mga lalaking may malakas at malusok na pelvic floors ay patuloy na nagulat ng mas mahusay na erectile function at mas maikling refractory periods kaysa sa mga lalaking may mahina o dysfunctional na pelvic floors. Ang regular na mga ehersisyo sa pelvic floor, na madalas tawaging Kegel exercises, ay kinabibilangan ng paulit-ulit na pec contract at pec relax ng PC muscle. Ang isang tipikal na gawain ay maaring kasama ang 10 pag-ulit ng pag-contract ng 5 segundo at pag-relax ng 5 segundo ginagawa ng 3 beses sa isang araw. Sa paglipas ng panahon, pinalalakas nito ang mga kalamnan at pinapabuti ang kanilang tibay at pagtugon. Kasama sa advance na pagsasanay sa pelvic floor ang tinatawag na reverse Kegel, kung saan sinasanay ninyong ay relax at pahabain ang mga kalamnan ng pelvic floor sa halip na i-contract ang mga ito. Mahalaga ito dahil ang masikip at sobrang aktibong nga kalamnan ng pelvic floor ay maaring makasama sa erectile function at mag-ambag sa premature ejaculation. Ang pag-aral na parehong palakasin at i-relax ang mga kalamnang ito ng kusa ay nagbibigay sa inyong mas mahusay na kontrol sa inyong sexual na tugon. Talakayin din natin ang mismong ejaculation at kung paano ang pagbabago sa ilang aspeto ang karanasan sa ejaculation ay maaring maka-impluensya sa kasunod na refractory period. Ang tindi at tagal ngang orgasm ay nakakaapekto sa lakingam nga hormonal at neurological na tugon na sumusunod. Ang isang napakatindi at matagal na orgasm ay may posibilidad na magdulot ng mas malaking pagtaas ng prolactin at mas dramatikong sympathetic activation na nangangahulugang mas mahabang refractory period. Natuklasan ng ilang lalaki na sa pamamagitan ng pag-moderate sa tindi ng kanilang unang orgasm, marahil sa pamamagitan ng bahagyang pagbabawas ng intensity ng stimulation habang papalapit sila sa climax, maaari nilang makamit ang orgasm habang nagdudulot ng hindi gaanong dramatikong physiological na tugon. Ang mas maliit na tugon na ito ay mas mabilis na nakakabawi na nagbibigay daan para sa mas maikling refractory periods. Nangangailangan ito ngang eksperimento at pagsasanay upang mahanap ang tamang balanse sa pagitan ng kasiyasiyang orgasm at mapapamahalang oras ng pagaling. Mayroon ding tinatawag na squeeze technique na orihinal na binuo para sa paggamot sa premature ejaculation, ngunit mayroon itong mga aplikasyon para sa pamamahala ng refractory periods din. Ang pamamaraan ay kinabibilangan ng mahigpit na pagpisil sa ulongari o sa base ang ari bago mismo mag-ejaculate. Ang presyon na ito ay maring magmodulate sa ejaculatory response at natuklasan ng ilang lalaki na nakatulong itong bawasan ang kasunod na refractory period, bagaman hindi pa lubos nanaunawaan ang mekanismo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano naiba
Ang pangalawang round sa physiological na aspeto mula sa unang round at kung paano ninyo maring ay optimize ang inyong diskarte upang mas madaling makamit ang pangalawang erection. Pagkatapos makumpleto ang inyong 60 segundong protokol at anumang karagdagang pamamaraan, huwag agad subukan ang agresibong stimulasyon na naglalayong makamit ang buong erection. Ang inyong erectile tissue ay nasa yugto pa rin ng pagaling, at ang sobrang pagpilit ng masyadong mabilis ay madalas na nagiging sanhingang kabaliktaran. Sa halip, mag-focus sa unti-unting pagbuo muli ngang pagkasabik sa pamamagitan ng iba't ibang stimulasyon. Ang mental na pagkasabik sa pamamagitan ng pantasya, visual stimulation, o pakikipag-usap sa inyong partner ay tumutulong na muling buuin ang neurological na bahagi ng pagkasabik. Ang magaang at mapaglarong pisikal na pagipo sa halip na matinding direktang genital stimulation ay tumutulong na unti-unting mapataas ang daloy ng dugo nang hindi agad hinihingi ang buong erectile response. Isipin ito na parang pag-warm up para sa ehersisyo. Hindi kayo mula sa pagupo ay biglang tatakbo ng buong bilis. Unti-unti ninyong dinaragdagan ang intensity habang umaangkop at nag-init ang inyong katawan. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa pagkamit ng pangalawang erection. Ang unti-unting pagtaas ng stimulasyon ay nagbibigay daan sa inyong nga mekanismo ng erection na bumalik ng paunti-unti sa halip na humingi ngang agarang buong function. Maraming lalaki ang nakakaramdam na iba ang pangalawang erection kumpara sa una. Maaring mas matagal bago makamit ang buong tigas o maaring hindi gaanong matigas sa simula. Ito ay ganap na normal at hindi nagpapahiwatig ng problema. Habang patuloy na tumataas ang pagkasabik, karaniwang tumitigas ang erection upang tumukma o kahit nahigitan ang kalidad ng unang erection. Ang pasensya at patuloy na pagbuo ng pagkasabik ay susi. Pag-usapan natin ang mga pamamaraan sa pagpapahusay ng sirkulasyon bukod sa mga nabanggit ko na. Anumang bagay na nagpapataas ng daloy ng dugo sa pelvic region ay sumusuporta sa mas mabilis na pagaling at mas madaling pagkakaroon ng mga kasunod na erections. Isang simpleng pamamaraan ay ang pelvic rocking o hip circles. Habang nakaupo o nakatayo, igalaw ang inyong balakang sa mabagal na mga bilog o iugoy ito paabante at paatras. Ang paggalaw na ito ay nag-activate sa mga kalamnan sa inyong balakang at ibabang likod na nagpapataas ng daloy ng dugo sa rehiyon. Natuklasan din ng ilang lalaki na ang magang ehersisyo sa pagitan ng mga round ay maring makatulong na bawasan ang refractory period. Maring tila salungat ito, ngunit ang maikli at katamtamang aktibidad tulad ng paglalakad, pagawangang ilang magang pag-unat, o kahit na pagawangang ilang push-up o squat ay maring magpasigla ng sirkulasyon, magbago ngang balanse ng hormone, at magbigay ngang pisikal at mental na reset na nagpapadali sa paglipat pabalik sa sexual na pagkasabik. Ang susi ay panatilihing maikli at katamtaman ang intensity ngang ehersisyo. Ayaw ninyong mapagod ang inyong sarili o mag-trigger ngang malaking sympathetic response. Naghahanap lamang kayong sapat na aktibidad upang pasiglahin ang inyong sistema nang hindi nauubos ang inyong reserbang enerhiya. Sa wakas, talakayin natin ang mindset at ang mental na diskarte sa maraming round. Ang performance anxiety at pressure na mag-perform ay maring makabuluhang magpahabangang refractory period sa pamamagitan ng epekto nito sa inyong nervous system. Kung nag-alala kayo kung magiging matigas kayo muli, kung patuloy ninyong binabantayan ang inyong sarili, kung nag-alala kayo na mabigo ang inyong partner, lahat ng
pagkabalisa na ito ay nag-activate sa inyong sympathetic nervous system at direktang kumikilos laban sa physiological na estado na kailangan ninyo para sa pagkasabik. Ang paharap sa sitwasyon ng may relax at mapaglarong salobin sa halip na presyon at inaasahan ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ang pag-frame nito bilang tingnan natin kung ano ang mangyayari sa halip na kailangan kong tumigas muli ngayon din ay nagbabawas kong performance pressure. Ang pananatiling presente at nakatuon sa kasiyahan at koneksyon sa halip na sa pagkamit ng isang tiyak na resulta ay tumutulong na mapanatili ang parasympathetic state na sumusuporta sa pagkasabik. Mahalaga rin ang komunikasyon sa inyong partner. Kung naiintindihan niya na maring may panahon ng paghihintay at relaksiya tungkol dito, inaalis nito ang presyon sa inyo. Kung siya ay kasama sa pagtulong na lumikhang tamang nga kondisyon sa pamamagitang pag-usap, pagipo, at presensya sa halip na umasang agarang nga resulta, ang panahon ngang pagaling ay madalas na natural na umikli. Lahat ng mapamamaraang ito ay gumagana ng makakasama. Ang 60 segundong protokol ay nagbibigay na physiological na pundasyon. Ang suplementasyon ay sumusuporta sa mga biochemical pathway. Ang pisikal na posisyon at paggalaw ay nagpapahusay na sirkulasyon. Ang mental na diskarte ay nagbabawas ang interference mula sa pagkabalisa at presyon. Kapag pinagsama ninyo ang maraming diskarte, ang pinagsama-samang epekto ay mas malaki kaysa sa anumang nag-iisang pamamaraan lamang. Salamat sa panonood ngayon. Kung nakita ninyong mahalaga ito, mangyaring mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming nilalaman na batay sa ebidensya tungkol sa pag-optimize ng inyong sexual na kalusugan at sigla. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito si Dr. Rowena Bautista na nagpapaalala sa inyo na ang sexual na function ay maring sanayin at sa tamang mga pamamaraan at tuloy-tuloy na pagsasanay. Ang malaking pagpapabuti ay tiyak na possible.